tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa kasalukuyang pandaigdigang kaayusan, ang seguridad ng bawat mamamayan ay hindi lamang basta nababantaan ng mga hayag na digmaan sa pagitan ng iba't ibang bansa. Sa halip, lumalabas din ang matitinding panganib mula sa mga krisis sa loob mismo ng mga batayang institusyon ng lipunan na may tungkuling magbigay ng proteksyon sa ating araw-araw na buhay. Ang mga pampublikong paaralan at ang ating pampublikong sistema ng kalusugan ang dalawang pinakamahalagang haligi para sa pambansang katatagan, kaayusan at tuloy-tuloy na kaunlaran ng anumang bansa. Ngunit sa araw na ito, dalawang magkaibang panig ng mundo ang sabay na nagpapakita ng matinding pagsubok sa mga haliging ito na direktang sumusubok sa kakayahan at tunay na responsibilidad ng pamahalaan. Ang mga paksang ito ay hindi lamang mga simpleng balita na lumalabas sa ating mga telebisyon o nababasa sa pahayagan, kundi mga seryosong babala ukol sa kasalukuyang estado ng ating pampublikong kaligtasan. Sa Thailand, ang usapin ng madaling pagkuha ng baril at ang matinding kapalpakan sa seguridad sa loob ng campus ay nagbunga ng isang madugong trahedya na yumanig sa mga kabataan, mga guro at sa buong komunidad ng edukasyon. Samantala sa Congo naman, ang mabilis na pagkalat ng isang napakadelikadong virus ay lalong pinalalala ng isang mabigat na krisis sa kompensasyon kung saan ang mga manggagawang pangkalusugan na nasa unang hanay ng pagtugon ay napipilitang magtrabaho at magbuwis ng buhay ng ilang buwang walang natatanggap na sahod. Ang pag-unawa sa mga kaganapang ito ay napakahalaga para sa ating mga manonood upang malinaw na makita na ang kaligtasan sa paaralan at ang pampublikong kalusugan ay hindi dalawang maghiwalay na usapin. Sa halip, ang mga ito ay mga usaping direktang nakatali sa sistema ng suporta, proteksyon at mabilis na pagkilos ng pamahalaan at ng buong komunidad. Kapag pumalya ang mga batayang institusyong ito, ang buong lipunan ang nagbabayad ng napakataas na halaga sa anyo ng buhay, matinding takot at tuluyang pagkawala ng tiwala sa sistema. Marapat lamang na suriin natin ng malaliman kung paano nangyari ang mga krisis na ito at kung ano ang mga pangunahing aral na dapat nating matutunan upang maiwasan ang ganitong mga trahedya sa hinaharap. Batay sa opisyal na investigasyon ng pulisya ng Thailand at ng tagapagsalita nitong si Lieutenant Col Trairong Piupan, ang pamamaril ay naganap sa Debsiri Nontaburi School sa distrito ng Bangkruay sa lalawigan ng Nontaburi, isang rehiyon sa hilagang kanluran ng Bangkok. Sa naganap na karahasang ito, nakumpirma ng mga awtoridad ang pagkamatay ng 7 hanggang 8 individual, habang humigit kumulang tim-tim pa ang sugatan, kung saan 2 sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Kabilang sa mga nasawi sa loob mismo ng campus ng paaralan ang 3 guro at 3 estudyante na walang kamalay-malay sa biglaang panganib. Ang ganitong malagim na kaganapan ay nagpapakita kung gaano kabigat ang epekto ng karahasan kapag nakapasok ito sa isang lugar na dapat ay pinagkakatiwalaan ng mga pamilya. Bago pa man pumasok sa paaralan at isagawa ang pamamaril, pumatay muna ang suspek sa kanilang sariling tahanan kung saan binaril niya ang kanyang mga lolo at lola. Ang suspek ay kinumpirmang isang lalaking estudyante na nag-aaral mismo sa naturang mataas na paaralan at kinuha lamang niya ang armas mula sa isang miyembro ng pamilya nang walang anumang pahintulot. Pagkatapos magpaputok ng higit sa 36 na bala sa loob ng gusali ng paaralan, itinutok ng suspek ang baril sa kanyang sarili at kalaunan ay pumanaw rin dahil sa natamong pinsala. Ang maikling sunod-sunod na pangyayaring ito ay nag-iwan ng hindi mailarawang trauma sa mga nakasaksi at sa buong komunidad. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang opisyal na investigasyon ng mga awtoridad sa tunay na motibo sa likod ng malagim na pangyayaring ito, habang nananawagan sina Ministro ng Edukasyon Prasert Jantara Roangtong at Punong Ministro Anutin Charn Viracul na iwasan muna ng publiko ang mga haka-haka. Mahalagang suriin ng mabuti ang kalagayan ng kalusugang pangkaisipan ng estudyante upang maunawaan kung anong mga sistema ng maagang pagbababala at mga programang psychosocial na paggabay ang pumalya at nagtulak sa kanya sa ganoong matinding karahasan. Dahil sa mga limitasyon at pagiging hindi kumpleto ng ilang paunang ulat, kailangan pa ring tiyaking muli ang iba pang mga detalye sa sandaling maglabas ng karagdagang opisyal na pahayag ang mga awtoridad. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat at matinding pangamba sa mga magulang na araw-araw nagpapadala ng kanilang mga anak sa paaralan sa paniniwalang ligtas ang mga ito sa loob ng campus.
Ayon sa mga pagsusuri ng Thailand Development Research Institute o TDRI, ang insidenteng ito ay nag-ugat sa malalalim at matagal ng kapalpakan sa seguridad at regulasyon sa bansa. Bagamat umiiral ang Firearms Act of 1947 o BE 2490, ang tinatawag na programang pangkapakanan para sa pagbili ng baril ay nagbibigay ng pabor sa mga pamilya ng mga opisyal upang makabili ng murang armas. Dahil sa mga butas sa batas na ito, umabot sa humigit kumulang 6 na milyong rehistradong baril at humigit kumulang 4 na milyon namang ilegal na baril ang umiikot sa ilegal na pamilihan at sa iba't ibang plataporma sa internet. Ang napakalaking bilang na ito ng mga armas sa lipunan ay nagpapataas sa posibilidad na makakuha ng baril kahit ang mga kabataan o taong dumaranas ng matinding emosyonal na paghihirap. Ang ganitong kadaling pagkuha ng armas ay nagpapakita na ang umiiral na regulasyon ay may malaking lamat na direktang naglalagay sa panganib sa pampublikong kaligtasan. Bukod sa malalim na isyu ng batas sa baril, lantad din ang kapalpakan sa pisikal na kaligtasan at seguridad ng mismong paaralan. Kabilang dito ang kawalan ng mga pisikal na pagsusuri gaya ng mga aparatong tumutukoy sa metal, ang pagkakaroon ng bukas at hindi kontroladong hangganan ng campus, at ang kawalan ng mga sistemang gumagamit ng biometriko o ligtas na kahon para sa pag-iimbak ng armas sa mga tahanan. Ang mga kakulangang ito sa pisikal na pagsusuri at infrastruktura para sa ligtas na pag-iimbak ay nagbigay daan upang madaling makakuha ng baril ang estudyante at makapasok sa loob ng paaralan nang walang nakakahadlang na sistema. NH Seguridad. Ang direktang epekto nito ay ang mabilis na pagpasok ng panganib sa loob ng mga silid-aralan nang walang anumang paunang babala o hadlang. Dagdag pa rito, ang kakulangan sa psychosocial na paggabay at mga programa ng maagang pagbababala ay nagpapakita na ang mga paaralan ay walang sapat na kakayahang tuklasin ang mga unang palatandaan ng matinding paghihirap ng mga mag-aaral bago ito humantong sa trahedya. Kapag walang sapat na gabay para sa kalusugang pangkaisipan, ang mga senyales ng matinding paghihirap ng kalooban ng isang estudyante ay madaling nababalewala ng sistema. Ito ay nagdudulot ng matinding peligro dahil ang kawalan ng maagang interbensyon ay nagiiwan sa komunidad na walang sapat na proteksyon laban sa biglaang pagsabog ng karahasan. Ang pagpapabaya sa suporta para sa kalusugang pangkaisipan sa loob ng mga paaralan ay isa ring sistemikong kabiguan na may katumbas na mataas na banta sa buhay ng mga mag-aaral at guro. Bilang agarang pagtugon ng pamahalaan sa krisis na ito, nagtakda ang gobyerno ng Thailand ng mga mahigpit na hakbang tulad ng malawakang kampanya sa buong bansa laban sa ilegal at hindi kontroladong mga baril at ang pagsususpinde sa pag-i-issue ng mga permit para sa pagdadala ng baril sa pampublikong lugar sa ilalim ni Ministro ng Interior Anutin, Charn Virakul. Nagsagawa rin ng pulisya ng Thailand ng serye ng mga operasyon laban sa mga ilegal na pagawaan at nagbebenta ng mga armas sa internet upang putulin ang daloy ng supply ng mga ilegal na baril. Samantala, nagpapatupad na rin ang kagawaran ng edukasyon ng mas matibay na kontrol sa mga hangganan ng campus sa pilitang pagsasanay para sa pagharap sa armadong umaatake gaya ng tumakbo, magtago, at lumaban at pagpapalakas ng paggabay at pagpapayo sa mga paaralan upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aaral at guro. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong ibalik ang tiwala ng publiko at pigilan ang pag-uulit ng ganitong uri ng pamamaril sa hinaharap. Lumipat naman tayo sa isa pang mukha ng krisis sa ibang bahagi ng mundo na sumusubok din sa katatagan ng pampublikong sistema ng kalusugan. Ayon sa opisyal na ulat ng pagsubaybay ng World Health Organization o WHO at ng kagawaran ng pampublikong kalusugan ng Democratic Republic of the Congo, patuloy ang mabilis na pag-akyat at pagkalat ng Ebola sa rehiyon. Kinikilala ito ngayon bilang isa sa pinakamabilis na pag-usbong at pagkalat ng krisis pangkalusugan sa kasaysayan ng naturang virus. Ang ganitong bilis ng pagkalat ay nagdudulot ng matinding pangamba hindi lamang sa Congo, kundi sa buong pandaigdigang komunidad dahil sa panganib ng panrehiyong destabilisasyon. Ang kasalukuyang paglaganap na ito ay ang ika-17 epidemya ng Ebola sa DRC na dulot ng Bundibugyo virus strain o BDBV na nagsimula sa lalawigan ng Ituri at mabilis na kumalat sa mga kalapit na lugar tulad ng North Kivu o Uele, Topo at South Kivu. Batay sa opisyal na datos ng WHO, naitala ang 3,994 na kabuuang kaso, kung saan 3,973 ang nakumpirma at higit 1,800 na ang pumanaw,
na nagbibigay ng antas ng pagkamatay sa mga kaso o CFR na humigit kumulang 45%. Ipinapakita ng mataas na antas ng pagkamatay na ito na halos kalahati ng mga nagkakasakit ay hindi nakakaligtas kapag madapuan ng virus. Ang ganitong taas ng antas ng pagkamatay ay nagpapakita ng matinding bagsik ng virus at ng matinding banta nito sa buong populasyon ng rehiyon. Dahil sa mga limitasyon sa paunang datos, kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon ukol sa mga tiyak na individual na sangkot at eksaktong bagong estadistika habang naghihintay ng mas malalim na ulat mula sa mga pandaigdigang ahensya. Ang kakulangan sa kumpletong datos sa gitna ng isang mabilis na krisis ay nagpapahirap sa pagtatasa ng tunay na saklaw ng pinsala sa bawat komunidad. Gayunpaman, ang mga umiiral na numero mula sa WHO at kagawaran ng pampublikong kalusugan ay sapat na upang magbigay ng malinaw na larawan ng isang malawakang emerhensiya. Ang patuloy na pagsubaybay sa mga bagong ulat ay mahalaga upang maunawaan ang tunay na direksyon ng epidemya. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit tinaguri ang pinakamabilis na pagkalat sa kasaysayan ang kasalukuyang krisis na ito batay sa mga pagsusuri ng mga eksperto. Una, walang umiiral na lisensyadong bakuna para sa partikular na uri ng bundibugyo virus na ito na napakalaking kaibahan sa Zaire strain na mayroon ng epektibong bakunang Ervebo. Ang kawalang ito ng bakuna ay nagiiwan sa mga komunidad na walang biolohikal na proteksyon, kaya ang virus ay malayang nakahawa sa sinumang malantad dito. Ang kawalan ng epektibong medikal na panlaban na ito ay nagpapatindi sa kahinaan ng buong sistema ng kalusugan laban sa mabilis na pagdami ng mga kaso. Pangalawa, ang nagpapatuloy na armadong tunggalian at digmaan sa Ituri at North Kivu ay nagdudulot ng malawakang paglikas ng mga mamamayan at nagiging malaking balakid sa paggalaw ng mga pangkat medikal. Kapag nagkakaroon ng bakbakan ng mga pamilya ay napipilitang lumikas patungo sa ibang mga lugar na nagdadala rin sa virus sa mga bagong komunidad. Kasabay nito, ang mga doktor at epidemiologist ay hindi makapasok sa mga mapanganib na lugar upang magbigay ng gamot o magsagawa ng paghihiwalay sa mga nahawahan. Ang digmaan at ang epidemya ay sabay na nagpapalala sa sitwasyon, kaya lalong nagiging mahirap ang pagkontrol sa pagkalat ng sakit. Panghuli, ang madalas na paggalaw ng mga maliliit na minero sa pagitan ng iba't ibang lalawigan at ng karatig bansang Uganda ay mabilis na nagpalawak sa geograpikal na pagkalat ng nakamamatay na virus. Ang mga minerong ito na madalas lumipat ng lugar para sa kanilang pangkabuhayan ay hindi namamalayang nagiging tagapagdala ng virus sa malalayo at bagong teritoryo. Dahil sa kanilang tuloy-tuloy na pagbiyahe, ang virus ay mabilis na nakatatawid sa mga hangganan ng lalawigan at maging sa karatig bansa. Ang kombinasyong ito ng kawalan ng bakuna, armadong labanan at mataas na antas ng paggalaw ng populasyon ang pangunahing nagtutulak sa record na bilis ng paglaganap na ito. Sa gitna ng nakamamatay na paglaganap na ito, ang mga doktor, nurse at mga tagatugon sa komunidad ay humaharap sa isa pang mabigat na laban na pumipinsala sa kanilang pangkabuhayan at kaligtasan. Ang mga manggagawang pangkalusugan sa rehiyon ay nananatiling tapat at nagpapatuloy sa paglilingkod at paglaban sa virus sa kabila ng pagdanas ng ilang buwang hindi pagtanggap ng sahod at karagdagang bayad para sa panganib. Ang ganitong sakripisyo ay nagpapakita ng kanilang mataas na dedikasyon, ngunit lumilikha rin ito ng matinding suliraning moral at kapaguran para sa mga manggagawang nasa unang hanay na nagbubuwis ng buhay araw-araw, ngunit tila pinababayaan ng mismong sistemang pinaglilingkuran nila. Ang krisis sa kompensasyon ng mga manggagawang pangkalusugan ay may malalalim na sistemikong ugat sa loob ng pamahalaan at burokrasya. Una rito ang napakabagal na pagpapatunay sa talaan ng sahod sa pagitan ng kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng pananalapi para sa libu-libong bagong tagatugon na ipinadala sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan ng epidemya. Ang ganitong pagkaantala sa burokrasya ay nagdudulot ng matagal na paghihintay bago opisyal na maipasok sa sistema ang pangalan ng mga manggagawa upang makatanggap ng nararapat na kabayaran. Dahil sa kabagalan ng pagproseso ng mga dokumento sa mga opisina sa kabisera, ang mga taong nasa mismong larangan ng digmaan laban sa virus ang direktang nagdurusa ng walang panggastos para sa kanilang sariling pamilya. Nariyan din ang matinding isyu ng paglilihis o pagkakabara ng pondo bago pa man makarating sa mga panlalawigang sona ng kalusugan tulad ng Bunya at Butembo.
Ang korupsyon at hindi maayos na pamamahala sa pananalapi sa loob ng sistema ay nagiging dahilan upang ang perang nakalaan para sa sahod at ayuda ay hindi nakararating sa mga lokal na pasilidad. Dagdag pa rito ang labis sa pag-asa ng sistema sa nahuhuling tulong pinansyal mula sa ibang bansa at mula sa mga pandaigdigang tagapagkaloob tulad ng World Bank at WHO na nagkakaroon din ng malalaking pagkaantala sa pagpapalabas ng pondo. Ang tatlong salik na ito ang pangunahing dahilan kung bakit natutuyo ang pondo sa mismong oras na pinakakailangan ito sa mga lugar na nasa unang hanay ng paglaban sa epidemya. Ang mga pinagsama-samang problemang ito sa sahod at suporta ay nagdulot ng direktang pinsala sa kakayahang makapagpatakbo ng buong tugon sa pampublikong kalusugan. Naglunsad ng mga kilos protesta at pansamantalang pag-alis sa trabaho ang mga pangkat sa sanitasyon at medikal sa Ituri na nagresulta sa pagpapatakbo ng mga sentro ng paggamot sa Ebola o ETC sa limitadong kapasidad lamang. Kapag ang mga pasilidad ng gamutan ay gumagana nang hindi kumpleto ang mga tauhan, ang kalidad ng pangangalaga sa mga pasyente ay bumabagsak at ang kakayahang tumanggap ng mga bagong kaso ay labis na nababawasan. Ang pag-alis sa trabaho ng mga manggagawa ay hindi lamang simpleng usapin ng sahod, kundi isang direktang paglimita sa kakayahan ng bansang supuin ang epidemya. Dahil sa mga kilos protesta at kakulangan ng mga tauhan, halos huminto ang aktibong paghahanap at pagsubaybay sa mga taong nakasalamuhan ng mga nahawahan, kaya humigit kumulang 60 hanggang 70% ng mga bagong kaso ang natutuklasan na lamang sa labas ng opisyal na talaan ng pagsubaybay. Ang pagbagsak na ito sa pagsubaybay sa mga nakasalamuhan ng may sakit ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga taong may dala ng virus ay hindi na ipapasok sa mga sentro ng paggamot at patuloy na nakakasalamuhan ng iba sa komunidad. Ito ang nagiging sanhi kung bakit ang virus ay patuloy na kumakalat ng palihim at mabilis nang hindi nalalaman ng mga otoridad sa kalusugan. Ang pagbagsak na ito ng sistema ng pagsubaybay ang isa sa pinakamapanganib na bunga ng krisis sa sahod ng mga taga-tugon. Ang kawalan ng sapat na proteksyon at suporta ay nagdulot din ng mataas na antas ng pagkahawa sa mga mismong taong nasa unahan ng laban. Higit 112 na manggagawang pangkalusugan ng opisyal na nahawaan ng virus at 35 sa kanila ang pumanaw habang ginagampanan ang kanilang tungkulin dahil na rin sa matinding kakulangan sa personal na kagamitang panangga o PPE. Kapag ang mga doktor at nurse ay walang sapat na guwantes, kasuotang panangga o maskara habang nag-aalaga ng mga pasyenteng may Ebola, sila mismo ang nagiging biktima ng nakamamatay na sakit. Ang mga numerong ito ay hindi lamang basta malamig na estadistika sa ulat, kundi mga konkretong patunay ng kabayanihan at sakripisyo ng mga manggagawang nasa unang hanay na patuloy na lumalaban para sa kaligtasan ng iba kahit na pinababayaan sila ng pambansang sistema. Kung susuriin nating mabuti at paghahambingin ang dalawang magkaibang krisis na ito sa Thailand at sa Congo, makikita natin ang malinaw na pagkakatulad sa ugat ng problema. Bagamat magkaiba ang kanilang konteksto, ang isa ay usapin ng karahasan gamit ang baril sa paaralan at ang isa naman ay biolohikal na krisis sa kalusugan, pareho itong nagpapakita ng matinding kabiguan sa pamamahala. Ang kabiguang ito ay kitang-kita sa kung paano ang kawalan ng epektibong polisiya, mabagal na pagkilos, at kapalpakan sa suporta ng mga institusyon ay nagpapalala sa mga emerhensiyang maaari sanang maagapan ng pamahalaan. Sa usapin ng karahasan sa paaralan sa Thailand, ang pangunahing kabiguan ng mga institusyon ay nakita sa kawalan ng epektibong pagkontrol sa mga baril at kakulangan sa pisikal at pangkaisipang seguridad sa loob ng mga institusyon ng edukasyon. Mayroon mang umiiral na batas tulad ng BE 2490, ito ay napapalibutan ng mga butas sa batas sa programang pangkapakanan at bumabagsak sa aktwal na pagpapatupad laban sa ilegal na bentahan ng mga armas sa internet. Katulad din ito sa krisis ng Ebola sa Congo, ang kabiguan ng sistema ay nakita sa hindi pagbabayad ng sahod at kawalan ng sapat na PPE para sa mga manggagawang pangkalusugan. Bagamat may mga nakalaang pondo at tulong pambansa at pandaigdig, ito ay nababara ng korupsyon, burokrasya at mabagal na sistema ng pamamahagi sa mga lalawigan. Ang mga kapansin-pansing patakarang ito at kapalpakan sa pagpapatupad ay nagdudulot ng direktang banta sa pambansang seguridad at panlipunang katatagan ng dalawang bansa. Sa Thailand, ang insidente sa paaralan ay sumira sa tiwala ng publiko sa pampublikong edukasyon at nagdulot ng sama-samang trauma sa mga mag-aaral, guro at mga magulang.
Sa Congo naman, ang kapabayaan sa mga manggagawang pangkalusugan at pagbagsak ng pagsubaybay sa mga nakasalamuha ng mga nahawahan ay nagbunga ng panganib ng pagkalat ng epidemya sa mga karatig bansa, destabilisasyon ng rehiyon, at posibleng pagbagsak ng buong sistema ng kalusugan. Ang mga aral na ito ay nagpapakita na ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayan ay nakasalalay sa katapatan at kakayahan ng pamahalaan na magpatupad ng mabilis at matatag na proteksyon. Ang paghahambing sa dalawang krisis na ito ay nagpapakita na kapag ang institusyon ay nabigo sa panloob nitong pamamahala, ang bunga ay hindi lamang panloob na problema kundi isang pambansang banta sa seguridad. Sa Thailand man o sa Congo, ang kawalan ng maagap na suporta sa mga sektor ng edukasyon at kalusugan ay nagbubukas ng pintuan para sa mga trahedyang maaari sanang naiwasan. Ang parehong sitwasyon ay nagtatampok sa katotohanan na ang pampublikong kaligtasan ay isang tuloy-tuloy na responsibilidad na nangangailangan ng pondo, tamang polisiya at mabilis na pagkilos mula sa mga namumuno. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw, mahalagang gunitain natin ang mga mahahalagang aral mula sa trahedya sa Thailand at ang dakilang kabayanihan ng mga manggagawang pangkalusugan sa Congo. Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan sa ating mga paaralan at ang proteksyon sa ating pampublikong kalusugan ay hindi mga bagay na dapat nating ipagwalang bahala o ipaubaya lamang sa tadhana. Kailangan ng patuloy na pagiging alerto ng bawat mamamayan, ang malalim na pagpapahalaga sa kalusugang pangkaisipan at seguridad sa ating mga komunidad, at ang pagbibigay pugay sa mga manggagawang nasa unang hanay na patuloy na naglilingkod at nagtataya ng buhay sa gitna ng matinding pagsubok. Kung pinahahalagahan mo ang mga ganitong uri ng malalim na balita at nais mong patuloy na maging mulat sa mga kaganapan sa ating paligid, huwag kalimutang pindutin ang like sa videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mahahalagang ulat.